Ang kadalasang reklamo ng mga Pilipino ay bulok ang sistema ng gobyerno. Mahirap din ang hustisya para sa mga kapuspalad, lalo na kung ang may gawa ng krimen ay nanggaling sa isang kilala o mayamang pamilya. Maraming pangyayari na ang ganitong kaso. Kagaya na lang ng nangyari sa kapatid ni Thalia. Dahil sa malalaking tao ang may gawa ng krimen, ay hindi nila nakamit ang hustisyang hinihingi nila. Pero hindi pa rin tumigil ang dalaga. Lahat ng alam niyang paraan ay ginawa niya. Nariyang nakiusap kung kani-kanino. Dala ng sobrang pagdadalamhati ay isang paraan na lang ang naisip ni Thalia para makuha ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. At sa paraang ito ay sisiguraduhin ng dalaga na ibabalik niya ang lahat ng sakit na dinulot ng mga ito sa buhay niya. Hanggang saan aabot ang galit na nararamdaman ni Thalia? Makukuha ba niya ang hustisyang hinahangad? Paano kung lamunin na siya ng kanyang puot? Mapipigilan pa ba niya ang kanyang sarili na kunin ang buhay ng mga suspect? O idadamay niya ang iba pang konektado sa kaso? Ating pakinggan ang istorya ng hinagpis ni Thalia na nawala ng kaisa-isang pamilya at tanging meron siya. Pero bago ang lahat, ay alamin muna natin ang pinagmulan ng mga pangyayaring ito. Tim! Hoy, Timothy De Vega! Anong oras na? Wala ka bang balak pumasok? Abay, ganito na lang tayo tuwing umaga. Nandiyan na po, Ate Lia. Di mo naman po kailangan isigaw ang buo kong pangalan eh. Si Ate talaga. Napakabagal mo naman kasing kumilos. Para kang pagong. Pwede ka naman po kasi magsimulang kumain. Di ko naman po dala yung kaldero sa taas. Aba, sumasagot ka pa ha? Kumain ka na ng kumain para sabay na tayong umalis. May allowance ka pa ba? Ang ate ko talaga. Huwag mo na po akong bigyan, Ate Lia. Kakakuha ko lang po ng allowance sa opisina kahapon ni Vice Mayor. Oh, galingan mo sa pag-aaral ha. Nakakahiya kila Vice Mayor kapag bumagsak ka. Ate, ako pa ba? Hindi naman ako makakakuha ng scholarship kung hindi ako matalino. Yabang! Nagtawanan ang magkapatid nang bigla silang makarinig ng mga pagkatok. Si Timothy na ang tumayo para pagbuksan ang kung sino mang kanilang bisita. Habang si Thalia naman ay nilagyan na ng sinangag, longganisa at itlog ang plato ng kapatid. Good morning, Ate Ganda. Uy, sakto pala ang dating ko eh. Hay nako, kailan ka ba hindi sumakto ng dating? Kumuha ka na ng plato mo at kumain na tayo. Baka mamaya malate pa ang mga scholar ng barangay natin. Huwag ka na mag-alala, Ate Thalia. Yakang-yaka namin to. Hindi mo po na itatanong eh. Top 1 sa klase tong si Bonnie. Dami niyong dada. Kumain na kayo at nang pare-pareho na tayo makapasok. Nang matapos kumain ang tatlo, ay sabay-sabay silang umalis ng bahay. Nang marating nila ang labasan, ay sumakay na ng tricycle ang dalawang estudyante. Habang si Thalia naman ay sumakay sa isang jeep na pinara nito papasok sa kanyang trabaho. Ilang minutong biyahe lang din naman ang layo nun sa sakayan. Pagkahinto ng jeep sa harap ng isang may kalakihang convenience store, ay bumaba na ang dalaga, dala ang supot ng kanyang mga pinapautang na mga Class A na damit. Nakabukas na yon kaya alam ni Thalia na naunang pumasok si Mara. At tama nga siya sapagkat pagpasok niya ay inabutan niyang nagpupunas ng salamin si Mara. Magandang umaga, Mara. Good morning po, Ate Thalia. Nagkape ka na po ba? May dala po akong kapeng barako. Nag-uwi po kasi si tatay kaya naisipan ko po na gawan ka. Talaga? Salamat, Mara. Anong kapeng barako pala yun? Iniluluto po yan, ate. Iinit ko na lang po ang dala ko para sa'yo. Ngumiti lang si Thalia
at sinimula ng buksan ang kanilang cash register habang iniinit naman sa electric cup ni Mara ang kape na dala nito para sa kapatid ng kanyang kasintahan. Nang tumuntong na ng 9:00 ng umaga ay dumagsa na ang kanilang customer kaya naging abala na sila. Pagsapit ng tanghalian ay inilabas na ni Talia ang maliit na notebook sa kanyang sling bag at tinignan kung sino-sino ang may hulog sa kanya ng araw na yon. Pagkatapos ay nagpaalam na ito kay Mara na lalabas muna. Mara, mauna ka na kumain. Maniningil muna ako, okay? Sige po, Ate Talia. Ingat ka po sa labas. Marami na naman po ang nanghahablot ng bag dyan. Salamat. Mag-ingat ka rin dito at baka mamaya pasukin ka ng mga loko-loko. Opo, ate. Nakangiting lumabas ang dalagang si Talia habang bitbit ang stripe na plastic. Nang makalabas ito, ay isa-isa niyang pinuntahan ang mga sisingilin na nasa area din na yon. Kaya bago pa sumapit ang 1:00 ay nakabalik na ang dalaga. May malaki itong ngiti sa labi sapagkat nasingil niya lahat ng pinuntahan. Pagdating sa grocery ay may pagmamadali siyang kumain ng tanghalian. Ilang minuto lang ay naubos na niya ang kanyang baong pagkain. Sa maghapon ay hindi mabura-bura ang ngiti sa labi ni Talia. Hanggang sa mag-uwian na, pinagtulungan nila ni Mara na iayos ang mga dapat iayos bago sabay na lumabas at umuwi ang dalawa. Oo nga po pala, Ate Talia. Hindi po ako papasok bukas. Second anniversary po kasi namin ni Tim. Ay, oo nga pala no. 2 taon na rin pala kayo. Sige, wag mo nang isipin pa at ako nang bahalang magsabi kay Mrs. Takamura. Mabait naman yun. Kaya tiyak na hindi magagalit. Salamat po. Ay, ayan na ang jeep, Ate Talia. Tara na po. Magkasunod na sumakay ang 2 babae. Nilibre na ng pamasahe ni Mara ang nakatatandang kapatid ng nobyo. Naunang bumaba si Mara. Isang kanto lang ang pagitan ay bumaba na rin si Talia. Naglakad ito papasok sa kanilang eskinita. Nang madaanan ang maliit na bakery, bumili siya ng 10 ensaymada doon na tig-2 lang. Nang makuha ang binili ay malalaki ang hakbang na naglakad na pauwi si Talia. Pagdating sa kanilang bahay, nadatnan niya sa loob sina Tim at Bonnie na mukhang nagre-review. Aba, ang sisipag naman ng mga batang ito. Naku, dahil dyan, ililibre ko kayo ng merienda. Ate Talia, nakakagulat naman po kayo. Pero libre merienda po? Oo, sakto at bumili ako ng ensaymada. Titimplahan ko na lang kayo ng juice para may panulak. Magbibihis lang ako ha. Maraming salamat sa napakaganda kong ate. Binola mo pa ako? Sige na at magbibihis lang ako. Hintayin niyo na lang ang juice. Yes, Ma'am Ganda. Opo, Ate Ganda. Napapailing na umakyat na lang si Talia. Pagdating sa taas ay pumasok siya sa kanyang silid at kaagad na nagbihis ng pangbahay na damit. Matapos yun ay bumaba na siya at ipinagtimpla ang kapatid at ang matalik na kaibigan nito. Oh, heto na ang juice nyo. Para naman may gasolina ang mga utak nyo. Salamat, ate. Ano ba yung ginagawa nyo? Nagpapatulong po ako sa thesis ko. Medyo nahihirapan po kasi ako, ate. Ah, ganun ba? O sige, iwan ko na kayo para makapag-concentrate ang mga brain cells nyo. Ay, oo nga pala. Magsaing ka na at mamamalengke lang ako. Anong ulam natin, ate? Bibili lang ako ng galunggong sa kagulay. Pang dinengdeng. Sarap naman ng ulam mamayang gabi. Naku, dito ka na naman kakain. Well, okay lang yun sa akin. Basta sumbong mo sa akin si Tim kapag gumawa ng kalokohan. Ate naman, ginawa ba akong bata? Ate, binata na po ako at sa oras na makapagtapos na ako, hindi mo na kailangan pumasok kila Mrs. Takamura.
dito ka na lang sa atin. Kasi patatayuan kita ng tindahan. Talaga lang ha? Sige, aasahan ko yan. Sige na, at baka hindi ko maabutan yung nagtitinda ng isda. Ingat ka po, ate. Alis na ako. Salamat, Bonnie. Nagmamadaling naglakad si Talia papunta sa pinakapalengke nila dahil hanggang 6:00 lang ang mga nagtitinda ng karne at isda. Sa ilang minutong paglakad takbo na ginawa ng dalaga ay narating din niya ang palengke at natanaw ang hilera ng mga nagtitinda ng isda. Hay! Mabuti na lang at nakaabot ako. Naglakad papalapit sa kanyang suki ng isda. Nang makalapit doon ay namili na siya ng galunggong na malalaki. Pagkapili ay iniabot niya yon sa tindera. Nang sabihin sa kanya ang presyo ay nakipagtawaran pa ang dalaga. Natawa pa ang tindera dahil sanay na siya sa ganung ugali ng dalaga, kaya presyong kaibigan na lang niya ibinigay yon kay Talia. Ikinangiti naman yon ng dalaga. Sunod naman ay sa gulayan na siya nagpunta. Isang pwesto lang ang pinagbilhan niya ng pangdiningding. Manang, magkano po lahat? Sinabi ng tindera ang presyo ng kanyang mga pinamili. Pagkatapos maiabot ang bayad ay kinuha naman niya ang supot na inaabot nito. Pagkakuha nun ay naglakad na siya papunta sa sunod niyang dadaanan. Ngayon naman ay kila Aling Sonia. Siguro 40 pieces na lang muna kukunin ko. Bukas na ako kukuha ng mas marami. Masayang masaya ang dalaga habang naglalakad papunta sa pag-aangkatan niya ng balot na ititinda niya sa harap ng bahay nila. Dahil dikit-dikit ang mga bahay doon, ay maganda ang mga ganoong negosyo sa kanila. Bukod sa maraming tao ang may gusto ng balot, ay marami ring manginginom. Nang makarating doon, ay kaagad na nakipag-usap siya kay Aling Sonia. Aling Sonia, magandang hapon po. Bali 40 lang po muna ang kukunin ko ngayon. Pero bukas po, reserbahan mo ako ng 50 pieces ha. Nakangiting tumango naman ang matanda at iniabot na ang isang basket kay Talia na naglalaman ng balot. Matapos magpasalamat ay naglakad na pauwi ang dalaga. Pagdating sa bahay, inabutan niyang naglilikpit na ang 2 binata ng mga libro at notebook. Nang makita siya ng mga ito ay nag-uunahan pa ang 2 sa paglapit sa kanya at pagkuha ng kanyang mga dala. Ako na to, Ate Lia. Ate, hugasan ko na po ang isda para makapagluto na po kami ni Tim. Naku, ang babait naman ng mga alaga ko. Eto, kayo na munang bahala rito at iaayos ko lang ang ilaw sa pwesto ko. Natatawa namang sumaludo ang 2 sa dalaga. Napapailing na lang na kinuha ni Talia ang extension at saka iniayos. Inilusot niya sa may bintana ang dulong paglalagyan niya ng bumbilya. Saka siya lumabas para isabit sa nakaambang sabitan nito. Nang maiayos na ay tinawag niya sina Tim at Bonnie. Tim! Bonnie! Dalhin niyo nga dito yung bangko ko at patungan ng paninda kong balot. Nandiyan na po, ate! Natatawa na lang si Talia nang sa paglabas ni na Tim at Bonnie ay sumasayaw pa ang mga ito at parang mga batang naglalaro lang. May pa-post-post pa ang mga ito habang ipinupwesto ang bangko at patungan. Oh, ayan ate Sinayawan pa namin yan para madali mo pong maubos ang paninda mo. Tapos mamaya po, kakantahan pa namin ang mga tao para mas maingganyo silang bumili. Kayo talaga? Sige na, iluto niyo na ang ulam natin. Tostado ang isda Yes po ate, sasarapan namin ang luto namin para naman makabawi man lang kami sa'yo. Oo nga po, lagi ka na lang kumakayod Ate Talia Di ka po ba napapagod? Naku, hindi pwedeng hindi ako kakayod. Paano ako makakapagpatayo ng palasyo kung hindi ako magtatrabaho? Basta kapag nakapagtapos na po ako, hindi ka na magtatrabaho.
Dito ka lang po sa bahay at ako naman mag-iipon para sa palasyo natin. Naku, ang baby boy ko nagbibinata na. Ate naman, matagal na akong binata. Matanda na nga po ako eh. Baby boy pa rin kita. Nakasimangot na pumasok si Timothy sa sinabi ng kanyang ate. Natatawa namang nakasunod sa binata ang matalik na kaibigan nito. Habang si Talia naman ay bumaling na lang sa inang bibili ng balot. Nang sumapit na ang 7:00 ng gabi, ay inaya na ni Tim ang kanyang ate Talia na kumain na sila. Mauna na kayo. Pagkatapos nyo, kayo muna ang magbantay at ako naman ang kakain. Sigurado ka po ate? Hindi ka nga po nagmerienda eh. Mauubos na rin naman ito eh. Sige na, mauna na kayo ni Bonnie. Sige po pala ate Lia. Ilang minuto lang ang lumipas ay muling lumabas si Timothy kasama si Bonnie. Lumapit ito sa kanyang nakatatandang kapatid, habang si Bonnie naman ay nagsimula ng magtawag ng mga bibili. Balot! Balot kayo dyan! Masarap na pampalakas pa ng tuhod! O, bili na kayo habang mainit-init pa! Ikaw talaga, Bonnie. Tapos na ba kayong kumain, Tim? Opo ate, kaya kumain ka na. Kami na ang bahala dito. Baka mamaya niyan magkasakit ka pa sa ginagawa mo. Lagi ka na lang nagpapalipas ng gutom. Oo nga po ate, paano na ang palasyo niyo ate Lia kung magkakasakit ka? Kayo talaga? Oo na, sige na. Kakain na ako para wala na kayong masabi. Pumasok na sa loob si Talia. Nadatnan niyang nakahanda na ang kanyang pagkakainan. Napangiti na lang ang dalaga sa simpleng gawa ng dalawa para sa kanya. Wala sa loob na napatingin siya sa pinto nilang nakabukas. Maganang kumain ang dalaga. Dinig na dinig pa niya ang kantahan ng dalawa na pinagbantay niya ng balot. Kahit wala sa tono ang mga ito ay naririnig niya ang mga taong bumibili ng balot. Naisip na lang ni Talia na baka nadali na naman ang mga jokes ni Bonnie, ang mga lasinggero, kaya nagsisibilihan ang mga ito. Patapos nang kumain si Talia nang pumasok si Tim, bit-bit ang basket at lagayan ng pera. Oh, nakaubos na kayo? Ang bilis niyong nakaubos ah. Nemen, kami pa ba? My gosh, hindi nila matatanggihan ang beauty ko, no? Hoy, baka mamaya mahipang ka naman sa mga hangin dyan. Ito naman, kontrabida ka talaga. Pinapatawa ko lang si Ate Talia para mawala na ang lahat ng pagod niya. Alam mo naman kahit hindi ko kayo kadugo, kayo na ang pamilya ko eh. Ay sus, nagdrama pa to. Kapatid ka na rin namin, no? Inabot na ni Timothy ang lagayan ng pera kay Talia. Habang si Bonnie naman ay iniligpit na ang kinainan ni Talia. Tumanggi pa ang dalaga pero nagpumilit si Bonnie. Nagpresenta na rin ito na siya na ang maghuhugas. Kaya naman sinimula na ni Talia na bilangin ang napagbentahan. Nang matapos ay hiniwalay na niya ang ibabayad para sa inangkat niyang balot. Nang matapos si Bonnie na maghugas ay nagpaalam na ito. Ate Talia, uwi na po ako. Kung gusto mo po, ako na magdaan kay Aling Sonia ng basket at bayad po. Kilala naman po ako ni Aling Sonia na halos dito na po ako nakatira eh. Sigurado ka ba? Opo Ate Talia, para po makapagpahinga ka na rin po. Hindi ka dito matutulog? Hindi na muna tol, para naman mamiss mo ako kahit konti. Tigilan mo nga ako, ang corny mo. Napapailing na lang ang dalaga sa dalawa. Iniabot na lang niya ang basket at inilagay sa loob nun ang nakasupot na pera. Umarte naman si Bonnie na parang iminomodelo pa nito ang basket habang kumakaway-kaway papalabas ng bahay. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin ni Talia, ay tumayo siya at nilapitan naman ang nakasupot na panindang damit. Doon na siya sinita ng kapatid niya. Ate naman, wala ka ba talagang plano magpahinga? Aba,
Dinaig mo pa si Ani Batong Bakal ah. Ano, mag-aaladar na ka na? Uso ang pahinga ate. Ito naman, huwag ka mag-alala, tatapusin ko lang to. Pag natapos na ako, magpapahinga din ako. Ikaw ba, wala kang plano magpahinga? Anniversary niyo bukas ni Mara, di ba? Ano bang plano mo? Iniiba mo na naman ang usapan ate. Ikaw talaga. May budget ka ba? May extra ko rito. Ate, wag na. May ipon naman po ako. Saka talagang pinagandaan namin ni Bonnie ang araw na to. Malapit na rin kasi ang kaarawan ng mukong na yun. Kaya isasabay na lang po namin. Ganun ba? Kunin mo na tong 2,000 pandagdag nyo. Pangkain nyo. Dalhin mo sa masarap na kainan si Bonnie. Alam mo namang kawawa ang batang yun. Salamat ate. Paniguradong matutuwa ng husto yun. Yumakap pa si Timothy sa kanyang ate Talia. Nang maghiwalay ang mga ito, pinaakyat na ng dalaga ang kanyang nakababatang kapatid. Sumunod naman ang binata sa kanya. Nang iwan siya ni Timothy ay nagsimula na siya ng inventory. Sinigurado din niya na tutugma ang nasa listahan sa perang nasingil niya. Labis ang tuwa ni Talia nang mapagtantong malaki ang kinita niya sa racket. Malaki ang ngiting binawas niya ang 2,000 doon at isinama yon sa isang pouch kung nasaan ang kanyang ipon. Yes! Malapit ko nang makumpleto ang pambili ko ng motorsiklo para sa graduation niya. Ay, sana matuwa siya sa ireregalo ko. Bali 8,000 na lang ang kulang. Nang matapos ang dalaga sa kanyang ginagawa, ay nagdesisyon na siyang matulog. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay naalimpungatan ng dalaga. Napanaginipan niya ang kanyang ina na tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid na si Timothy. Nang mapagtantong panaginip lang yun, ay bumalik siya sa pagkakatulog. Kinabukasan ay maaga siyang bumangon, sapagkat siya ang magbubukas ng convenience store nila ni Mrs. Takamura. Ngunit nasa hagdan pa lang siya ay nakakarinig na siya ng kalansingan sa kusina at nanunuot sa kanyang ilong ang amoy ng pinipritong bawang na may butter. Ang bango naman! Tol, dalian mo naman. Baka mamaya magising na si Ate Talia, hindi pa tayo tapos. Una, maayos na ba ang lamesa? Malapit na to. Pang-garnish lang naman to eh. Lingid sa kanilang kaalaman, ay sinisilip sila ni Talia mula sa pagitan ng railings ng hagdan. Dahan-dahan ang pagbabang ginawa ni Talia para hindi siya makagawa ng kahit anong ingay. Nang tuluyang makababa, ay ginulat niya ang mga ito. Hoy! Anong ginagawa niyo dyan? Nagulat naman ang dalawa sa biglang pagsulpot ni Talia. Nabitawan pa ni Timothy ang sandok na hawak habang nanigas naman sa kinatatayuan si Bonnie. Anong kababalaghan ba yung pinaggagawa ninyo? Ate, atakihin ako sa puso sa'yo eh. Nabaling naman sa lamesa ang atensyon ni Talia. Napansin niyang maraming iniluto ang mga ito. May pasta pa na kulay puti ang sauce at sa ibabaw nito ay bawang ang nakalagay. Ano to? Birthday ko po ngayon ate. Salamat nga po pala sa bigay mong 2,000. Naisipan po kasi namin ni Tim na ipagluto ka po ng almusal at baon. Yung natira po, idadagdag namin pangkain po namin mamaya. Alam po kasi namin na hindi po tayo magpapang-abot mamaya eh. Napaka-sweet naman ng mga baby boy ko. Salamat birthday boy. Happy birthday. Ay naku, mamaya na yan. Kumain na muna tayo para hindi lumamig ang pagkain. Mas masarap na kainin ng mainit ang mga to. Masayang nagsalo ang tatlo. Nang matapos ay kumilos na kaagad si Talia para makapag-ayos papasok. Lumipas ang mahigit 1 oras ay naglalakad na papuntang sakayan ang dalaga. Katulad ng normal na araw
ay ganun lang din ang ginawa niya ng araw na yun. Naningil, umuwi, kumuha ng balot, nagtinda, naghatid bayad at nang matapos ay nag-imbentaryo. Dala na rin ng pagod ay nakatulog kaagad si Thalia nang hindi man lang naghahapunan. Pero napabalikwas siya sa pagkakahiga dahil sa isang masamang panaginip. Panaginip! Panaginip lang! Pero bakit parang totoong-totoo? Ang umiiyak ng dugo na mukha ni Tim habang pilit akong inaabot. Ano ba ang ibig sabihin nun? Ay, teka nga. Dali-daling lumabas ng kanyang silid ang dalaga at tinungo ang kwarto ng kapatid. Tinambol ng kaba ang kanyang dibdib nang sa pagbukas niya ng pinto ay wala siyang nakitang Timothy na nakahiga doon. Nanginginig ang kamay na tumakbo siya pabalik sa kanyang silid at kinuha ang cellphone na dikipad. Sa nanginginig na kamay ay hinanap niya sa contacts ang numero ng kapatid. Tinawagan niya ito, ngunit hindi nito yon sinasagot. Mas lalo siyang kinabahan dahil doon. Ano bang nangyari sa inyo? Diyos ko, huwag niyo po hayaang mapahamak ang kapatid ko. Isa pa. Muli ay sinubukan niyang tawagan ang kapatid. Pero kagaya ng nauna ay hindi pa rin ito sumasagot. Sunod ay tinawagan niya si Bonnie. Ngunit kagaya ni Timothy ay hindi rin ito sumasagot. Nawawala na ng pag-asa ang dalaga. Isa na lang ang naiisip niya. At iyon ay ang kasintahan ng kapatid. Tinawagan niya ang numero nito. Sa ikatlong ring pa lang ay may sumagot na. Pero para siyang nabagsakan ng malaking bato nang malamang naiwan pala ni Mara sa kanilang bahay ang cellphone nito. Ganun po ba? Balitaan niyo po ako kapag nandyan na po si Mara. Nang maibaba ang tawag, ay hindi malaman ni Thalia ang kanyang gagawin. Kinakabahan siya at nag-aalala para sa kapatid. Hindi na rin niya magawang matulog pa kahit na nga alauna pa lang ng madaling araw. Kilala ni Thalia ang kanyang kapatid. Kahit kailan ay lagi itong nag-a-update sa kanya kung malilate ito ng uwi. Isa pa ay hindi ugali ni Timothy na hindi sagutin ang tawag ng kanyang nakatatandang kapatid. Tama, kapag hindi sila umuwi hanggang mamayang 7:00 ng umaga, pupunta na ako sa pulis para i-report silang missing. Dumoble ang kaba ni Thalia nang malapit nang sumapit ang 7:00, pero kahit anino ng isa sa tatlo ay wala pa rin. Maging ang mga magulang ni Mara ay nag-aalala na sa mga ito. Sa buong durasyon ng kanyang paghihintay ay kapalitan niya ng mensahe ang ina ng dalagang si Mara. Hindi din ito nakatulog katulad niya. Nang sumapit na ang 7:00 ay hindi na nagbihis ang dalaga. Dinampot lang niya ang kanyang bag. Pero bago pa man siya makalabas ng bahay ay nakarinig na siya ng katok. Sumilay ang pag-asa sa puso ni Thalia. Patakbong tinungo niya ang front door. Tim! Bonnie! Pero kaagad na humulas ang pag-asang yun nang sa pagbukas niya ng pinto ay 2 pulis ang kanyang napagbuksan. Tinanong siya ng mga ito kung kilala ba niya si Timothy De Vega. Natatakot man sa ibabalita ng mga ito ay nagkahinala na siya na may nangyari sa kapatid. Opo, may nangyari po bang masama sa kapatid ko? Halos gumuho ang buong mundo ni Thalia nang sabihin ng mga pulis na may natagpuan silang katawan ng isang lalaki sa labas ng isang abandonadong gusali. Ayon pa sa mga ito, ay nakita nila ang school ID ng lalaki kaya nalaman nila ang pangalan at address nito.
Sigurado po ba kayo na si Tim yun? Baka naman po nagkakamali lang kayo. Ay, Diyos ko! Panandali ang nakahinga ng maluwag ang dalaga nang sabihin ng isa sa dalawang pulis na kaya sila naroon ay para sunduin siya at dalhin sa morgue. Kailangan niya lang daw ikumpirma kung si Tim ba ang natagpuan o hindi. Walang pagdadalawang isip namang sumama ang dalaga. Sobra man ang kaba at takot na nadarama, ay pilit na pinakalma ni Talia ang kanyang sarili. Bumuga-buga pa siya ng hangin bago sumakay sa mobil ng mga pulis. Nasa kalahating oras din ang kanilang nilakbay bago nila narating ang morgue. Sir, pwede ko po bang malaman kung ano ang nangyari? Ngunit kahit anong pangungulit ni Talia, ay walang ibang sinasabi ang pulis, kundi ang kailangan niya munang ikumpirma na ang kapatid nga niya ang natagpo ang katawan sa harap ng abandonadong gusali. Sumuko na lang ang dalaga at sinundan ang pulis. Pasensya na po kayo kung marami akong tanong, sir. Ang totoo po niyan, pupunta pa lang sana ako sa presinto kanina nung dumating kayo para i-report ang hindi pag-uwi ng kapatid ko at ng matalik niyang kaibigan. Ngumiti lang ang pulis at tumango. Iginiya nito sa loob ng morgue ang dalagang si Talia. Nanlalamig ang dalaga sa sobrang kaba habang naglalakad sila papalapit sa metal na higaan. Kung saan, nakahiga ang katawan ng isang binata na nababalutan ng puting kumot. Nang makalapit sila ay hindi kaagad inangat ni Talia ang puting kumot na tumatakip dito. Humugot muna siya ng malalim na buntong hininga. Diyos ko, Panginoon ko, nakikiusap po ako sa inyo. Sana po hindi ito ang kapatid ko. Parang awa niyo na po. Takot, kinakabahan at nanginginig na hinawakan ni Talia ang dulo ng puting kumot na nakatakip sa katawan ng binatang nasa metal na higaan. Dahan-dahan niyang iniangat yun at halos pagbagsakan siya ng langit at lupa nang makita ang mukha ng kapatid na si Timothy. Namimilog sa pagkabigla ang mga mata ng dalaga, lalo na nang makita niya ang malaking hiwa nito sa noo. May pasa-pasa din ito sa mukha. Namamaga rin ang nguso nito. Bumaliko rin ang ilong ng kapatid. Bugbog sarado ang mukha ng binata. Timothy! Timothy, kapatid ko! Bigla ang hinila ni Talia ang buong kumot na sumasaklob sa kapatid. Tanging panloob na lang ang naiwan dito. Nang makita ang sinapit ng kapatid, ay nakaramdam ng panghihina si Talia. Dislocated ang balikat ni Timothy. May mga latay at pasa sa buong katawan ng binata. Putol din ang isang paa nito. Napahawak sa kamay ni Timothy si Talia. Doon lang napagtanto ng dalaga na wala na rin ang ilan sa kuko ng kapatid. Nagtangis ang bagang ng dalaga. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi! Hindi ito maaari! Bakit? Bakit ang kapatid ko pa? Bakit? Mga hayop sila! Hindi sila tao para gawin to sa kapatid ko! Mga hayop!
Demonyo! Pilit na pinapakalma siya ng pulis. Pero parang nabingi si Thalia ng mga sandaling yun. Hindi niya matanggap ang karumal-dumal na sinapit ng kanyang nakababatang kapatid. Sa kalagitnaan nun ay bigla namang dumating ang mga magulang ni Mara, kasama rin ng isang pulis. Doon na tumahan si Thalia at pinipigilan ang sarili na muling pumalahaw ng iyak. Lalo na nang bigla na lang nahimatay ang nanay ng kasintahan ng kanyang kapatid. Naglakas loob na si Thalia na muling tanungin ang pulis. Ano po ba talaga ang nangyari? Alam niyo na po ba kung sinong may gawa nito sa kapatid ko at sa kasintahan niya? Bakit po nila ginawa ito sa kanila? Napakababait na mga bata niyan. Sandali, may isa pa silang kasama. Tama, si Bonnie. Si Bonnie, nasan siya? Nakita niyo rin ba siya? Ngunit walang maibigay na masyadong impormasyon ang pulis kay Thalia. Ang tanging sinabi lang nito ay biktima ng panggagahasa ang kasama ng binata. Marami pa di umanong anggulong tinitingnan ang mga pulis sa totoong dahilan ng pangyayari. Dismayado man, nagdesisyon ang dalagang alamin kung nasaan si Bonnie na ayon sa pulis ay nasa kritikal na sitwasyon. Saang ospital po siya dinala? Kaagad namang pinuntahan ni Thalia ang ospital na sinabi ng pulis. Pagdating doon, napansin niyang marami ring pulis na nakakalat sa paligid. Pumasok sa isip niya na baka pinoprotektahan nila ang nag-iisang nakaligtas sa tatlo. Sinubukan niyang magtanong sa information kung saan ang silid ni Bonnie. Ngunit ayon dito, nasa operating room pa ang binata. Kaya nagdesisyon si Thalia na asikasuhin na ang mga kailangan niyang ayusin para sa lamay ng kapatid. Babalik na lang ako kapag naasikaso ko na ang lahat. Dadaan na lang ako sa tiyahin ni Bonnie para makibalita kay Bonnie. Pagkagaling sa ospital, dumiretso siya sa punerarya at kinuha ang serbisyo ng mga ito. Pagkatapos nun ay bumalik na muna si Thalia sa kanila para maihanda at kumuha ng pera na kailangan. Nang makuha na niya ang kanyang ipon na sana ay ibibili niya ng regalo para sa kapatid, ay dumiretso naman siya sa barangay bago bumalik sa punerarya. Doon ay nakiusap siya sa kapitan kung maaaring magamit ang court na katabi lang ng barangay para sa burol ng kapatid. Kaagad namang pumayag ang kapitan at nagpresenta itong siya na ang bahala doon. Marami pong salamat, Kap. Mauna na po muna ako para mamaya po maayos na ang lahat. Paalis na sana ang dalaga nang masalubong niya ang ina ng dalagang nasawi. Yumakap sa kanya ito at saka humagulgol ng iyak. Ganon din si Thalia. Batid ng dalaga na parehas sila ng ginang ng nararamdaman. Nang maghiwalay ang dalawa, ay may isang maliit na notebook na iniabot ang ina ni Mara kay Thalia. Kinuha naman yon ng dalaga at napansin niya ang bookmark. Binuklat niya sa parte na yon ang notebook. Napagtanto niyang diary yon. Sumenyas naman ang ina ni Mara na basahin niya yon. Panginoon ko, sana po si Tim na talaga ang nakalaan para sa akin. Alam kong hindi pa po ito ang tamang panahon, pero sana ay siya na talaga. Wala na akong mahahanap pang iba na kagaya niya. Napakaswerte ko po kay Tim. P.S. Hay naku,
Nanggugulo na naman si Sir Eros Takamura. Kung hindi ko lang kailangang makaipon at hindi nakakahiya kay Ate Talia, ay hindi na ako babalik pa sa tindahang yun. Ilang beses na akong binastos ni Sir Eros at tinataon niya pa talagang wala si Ate Talia. Napaisip bigla si Talia sa sinabi ng kasintahan ng kapatid sa diary nito. Hindi niya alam na nagpupunta roon sa store ang anak ng kanilang amo. Nabaling lang muli ang atensyon ng dalaga nang sabihin ng ina ni Mara na hihingi daw sana ito ng pabor sa dalaga. Tumangulang si Talia. Naging hudyat naman yon para sabihin ng ginang na kung maaari daw sana pagsamahin na ang lamay ng magkasintahan at maging ang kanilang puntod. Wala pong problema. Mas okay din po yun sa akin at hindi naman na po kayo iba sa amin. Oo nga po pala, nanggaling na po ba kayo sa presinto? Babalik po ako doon mamaya para kumuha ng update kung may suspect na po ba sa gumawa nito sa kanila. Tumango naman ang ginang kay Talia. Matapos nun ay nagpaalam na ang dalaga na pupunta na sa punerarya para dalhin ang bayad. Sa pagtalikod ng dalaga ay lumapit ang ginang sa kapitan at nakiusap dito. Habang si Talia naman ay parang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Wala sa sarili ito ng mga sandaling yun. Magkaganon pa man ay narating pa rin niya ang patutunguhan. Nagbayad lang siya at muling umalis. Bago bumili ng mga pagkain para sa lamay ay nagtungo sa presinto ang dalaga. Nang nasa harap na siya ng humahawak ng kaso ng tatlo, ay hindi niya mapigilan ang magalit. Ano? At bakit kami dapat maghintay pa kung may suspect na pala kayo? Akala niyo ba ititigil kami sa paghahabol sa hustisyang nararapat? Sino-sino ang mga demonyong gumawa nun sa tatlo? Sabihin niyo! Alam ko na. Kung hindi kayo binayaran, malamang kilalang tao ang sangkot. Tama ba ako? Oh, bakit hindi kayo makasagot? Tama ba ako? Yumuko lang ang pulis at bumalik sa kanyang ginagawa. Ikinainis naman yon ni Talia. Malakas na hinampas niya ang lamesa nito na nakakuha ng atensyon ng ibang naroroon. Ngunit hindi nasindak ang pulis. Sinabi lang nito na mas makakabuti kung hindi na sila magsampa pa ng demanda dahil pader ang kanilang babanggain. Hindi makapaniwala si Talia sa kanyang narinig. Nanginginig sa galit na umalis na lang siya roon. Sinasabi ko na nga be, tama ang hinala ko na mayaman at kilalang tao ang may gawa nito. Kaya pala hindi nila ako masyadong tinanong ng mga detalye kanina. Kilala na nila ang may gawa pero hindi nila magalaw. At iisang pamilya lang ang kilalang kilala dito sa amin at kinakatakutan ng halos lahat. Ang pamilya Takamura. Hindi ako titigil. Kung hindi niyo ako tutulungan, hahanap ako ng paraan. Sa ngayon, aasikasuhin ko muna ang lahat para kay Tim. Biguman sa kanyang naging lakad, ay inuna na muna ng dalaga ang mga kailangang gawin at ayusin para sa lamay ng kapatid. Magdidilim na nang dumating ang mga taga-punerarya, dala ang mga labi nila Mara at Tim na nakalagay na sa kabaong. Nandoon na din ang mga magulang at ilang kamag-anakan nila Mara na siyang tutulong sa kanila sa pag-aasikaso sa mga makikipaglamay. Nang maiayos na ang dalawang kabaong, ay naglapitan ang mga magulang ni Mara sa kabaong nito. Samantalang si Talia ay nananatiling nakaupo lang sa harapan ng kabaong ni Tim. Wala pang ilang minuto ay may dumating na grupo ng mga lalaki. Lumapit ang mga ito kay Talia. Talia, pinapunta ako nila mama dito para iabot ang perang ito. Tulong na namin yan sa inyo. Oh, dalhin niyo na yung mga bulaklak dito. Hindi ko kailangan ng mga yan. Umalis na kayo. Alam mo kahit kailan talaga napakasungit mo. Sayang naman, ang ganda mo nga, taray-taray mo naman. Saka hindi ako susunod sa'yo.
Dapat nga magpasalamat ka at handa magbigay ang mga magulang ko ng malaking halaga para tulong sa'yo. Tulong? Nagpapatawa ka ba? Akala mo ba hindi ko alam na sinusuhulan lang ako ng pamilya mo para hindi ko kayo idemanda? Anong sabi mo? Baliw ka na ba? O ano sinasabi mo Sandali, pinagbibintangan mo ba na may kinalaman kami sa nangyari sa kapatid mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Huwag mo sabihing nakalimutan mo na agad ang ginawa mo. Ang ginawa nyo. Hindi kita pinagbibintangan. Pero sa oras na makahanap ako ng ebidensya, sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan. Nagpapatawa ka ba? Di mo yata kilala ang kaharap mo, babaeng ingrata. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapatunayan ng mga bintang at hinala mo, baliw ka! Oo nga pala. Malakas nga pala ang pamilya nyo sa lugar na to. Magpakasaya ka na hanggat may oras ka pa. Dahil baka magising ka na lang na nasa likod ka na ng rehas. Ikaw at ang mga kasama mo. Itinaas ni Eros ang kanyang kanang kamay at akmang sasampalin si Thalia nang biglang pumagitan ang kapitan doon. Nang aasar na ngumisi ang dalaga na labis namang kinabwisit ni Eros. Sumenyas ito sa mga kasama na kuning muli ang mga bulaklak at tinitigan ng masama si Thalia. Nagbanta pa ito sa dalaga. Pagsisisiya mo ang pagtanggi mong ito. Tanda mo yan! Alam mo kung sino ka? Isa ka lang naman sa mga tauhan na magulang ko. Ito ang tanda mo, babae Kahit magdemanda ka, hindi ka mananalo sa kapangyarihan ng pamilya ko. Isa ka lang lamok na kayang-kaya kong pisatin. Sa palagay mo ba, matatakot ako sa'yo at sa maimpluwensya mong pamilya? Wala nang mawawala sa akin, kaya wala na akong kinatatakutan. Baka naman ikaw ang natatakot sa pwedeng mangyari sa'yo. Nakakatawa. Ang tanda mo na, pero nakatago ka pa rin sa ilalim ng palda ng nanay mo. Ba't talagang matabil ang dila mo, babae ka? Kapag hindi ako nakapagpigil sa'yo, papatulang kita. Palagay mo ba may pakialam ako? Umalis na lang kayo dahil ang sakit nyo sa mata. Isa pa, hindi bagay ang mga demonyo rito. Dalhin mo na rin ang mga basura nyo. Tandaan mo ang ginawa mong to dahil hindi ko palalagpasin ang pambabastos mong to. Kahit pa maganda ka at mukhang masarap, sisiguruhin kong pahihirapan kita ng gusto hanggang hilingin mo na lang na wakasan ko na ang buhay mo. Kagaya ni Mara at ng bida-bida mong kapatid. Hindi na nakapagpigil ang dalagang si Thalia. Malakas na sinampal nito si Eros. Pero ni hindi man lang natinag ang binata at tumawa pa ito ng malakas bago tuluyang naglakad palayo kay Thalia. Nasa kalagitnaan na ito ng paglalakad paalis nang muli itong lumingon sa dalagang nakatanaw. Nag-flying kiss pa si Eros bago tumatawang ipinagpatuloy ang pag-alis. Nagngingit-ngit naman sa galit ang kalooban ni Thalia. Pagbabayaran niyong ginawa niyong ito, isinusumpa ko. Gagawin ko ang lahat, maipakulong ko lang kayo. Pilit naman na pinapakalma ng ina ni Mara si Thalia ng mga sandaling yun. Hinahaplos nito ang likod ng dalaga at inayang umupo. Nang makaupo na sila, ay sinabi nito kay Thalia na baka hindi sila magdedemanda dahil pinagbantaan ang pamilya nito. Ayon pa sa ginang, tinanggap na rin ito ang pera na ibinibigay ng mga takamura. Nagtangis ang mga bagang ni Thalia sa narinig, pero wala naman siyang magagawa kung ayaw na ng mga ito. Desisyon niyo yan, at wala akong karapatan na salungatin kayo. Pero ilalaban ko ito. Kahit sang impyerno pa ako magpunta, ilalaban ko ang hustisya para sa kanila. May kasama man ako o wala. Malungkot na tumungo na lang ang ginang. Lumipas pa ang mga araw. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Thalia na may makikinig sa kanya. Nariyang nagpunta siya sa mga may posisyon sa gobyerno sa kanilang lugar. Nakipag-usap sa iba't ibang attorney.
Pero kahit anong pakiusap niya ay walang gustong tumulong sa kanya. Nauubos na rin ang perang mayroon siya. Pero wala pa ring nangyayari. Hindi ako susuko. Kahit anong mangyari, makukuha ninyo ang hustisyang nararapat. Kung hindi ako tutulungan ng batas, ay gagamit ako ng dahas. Dahas na alam kong pagsisisihan nilang nakilala pa nila ako. At ginawa nila yon sa kapatid ko. Ang malupit na sinapit ng kapatid ko. Sa 6 na araw na lumipas, ay tila nawawalan na ng pagpipilian ng dalaga, kundi ang gawin ang paraan na alam niya. Plano niyang tapusin lang ang libing ng kapatid at isasagawa na niya ang maitim na balak. Nang huling lamay ng kanyang kapatid, ay nagpunta roon ang kaisa-isang nakaligtas sa 3 na si Bonnie. Kasama nito ang tiyahin na siyang nag-aaruga na rito. Nakasakay sa wheelchair ang binata sapagkat putol ang 2 paa nito at ayon pa sa balita ay paralisado na ang kalahating katawan. Bonnie, patawarin ninyo ang ate kung wala ako nung kailangan niyo ko. Patawad, hindi ko man lang kayo natulungan. Wala kang kasalanan, Ate Talia. Ako dapat ang humingi sa'yo ng tawad. Hindi ko na iligtas si Timothy. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo, pagbabayarin ko sila. Hindi ako papayag na hindi natin makukuha ang hustisya sa nangyari sa inyo. Tandaan mo to, Bonnie. Kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Alam mo ang ibig kong sabihin. Sa tagal ng pagkakakilala natin sa isa't isa, ay wala kaming inilihim sa'yo. Huwag mong sabihin. Oo, wala na akong alam na ibang paraan pa. Walang may gustong tumulong sa atin eh. Kaya ako na ang magbibigay sa kanila ng kaparusahan. Huwag ka nang mag-alala pa ha. Si Ate Thalia na ang bahala sa lahat. Yumuko si Thalia at niyakap si Bonnie. Hindi na lang kumontra si Bonnie kay Thalia. Batid ng binata na walang saysay ang pag-awat dito. Kinabukasan, inilibing na ang magkasintahan sa isang pampublikong sementeryo. Matapos matabunan ng lupa ang dalawa, ay parang naramdaman ng langit ang bigat at sakit na nararamdaman ni Thalia. Biglaan ang buhos ng napakalakas na ulan na sinabayan pa ng malalakas na pagkulog at mabababang pagkidlat. Dahil doon, dali-daling nag-alisa ng mga tao. Maliban na lang kay Thalia na nakatitig pa rin sa pinaglagakan sa kapatid. Isinusumpa ko sa iyong puntod na hindi ko sila patatahimikin. Gagawin kong impyerno ang buhay nila. Tutal, doon naman sila nababagay. Ipalalasap ko sa kanila ang sakit na dinanas mo mula sa kanilang mga kamay. Ipinapangako ko sa'yo, makukuha natin ang hustisya sa paraang alam ko. Alam kong nangako ako sa'yo noon na hindi ako gagaya kay inay. Pero mukhang tama siya. Darating ang panahong tatanggapin ko ang ating pinagmulan. Ngayon pa lang, inihihingi ko na sa'yo ng tawad, Tim. Patawad! Pero walang makakapigil sa akin! Wala! Ah! Pagkatapos ng araw na yon, ay inaral ni Thalia ang itim na mahika na noon ay kinamumuhian niya.
pilit na minamadali ang pag-aaral nun. Ilang beses na tinangkang baguhin ni Bonnie ang isip ni Talia. Pero sarado na ang kanyang isipan. Ang tanging nais na lang niya ay makaganti sa mga demonyong nagpahirap at pumatay sa kanyang kapatid. Araw ng linggo, nang magpasya ang dalagang simulan ang isa sa mga hakbang para maisagawa ang binabalak. Minanmanan niya noon ang pinupuntahan ng mga kriminal. At nang mapag-aralan yon, ay isa-isa niyang pinuntahan ang mga ito. At ang kanyang unang biktima ay si Sean. Pinuntahan niya ito sa isa pang tindahan ng mga takamura. Sean! Maaari ba tayo mag-usap? Kahit sandali lang. Kitang-kita ni Talia kung paano nabura ang ngiti sa labi nito nang makita siya. Namutla pa ang lalaki na animoy nakakita ng multo. Lumapit si Talia kay Sean at hinawakan ang kamay nito para mas mapaniwala na pag-uusap lang ang nais ng dalaga. Napalunok pa ng laway ang lalaki bago iginiya sa storage room ng hardware. Pagpasok nila roon ay kaagad na lumuhod si Sean sa harap ng dalaga. Umiiyak ito at panay ang hingi ng tawad. Hindi mo ako dapat luhuran. Tumayo ka dyan. Nandito ako para makipag-usap. Wala akong planong manggulo. Gusto ko lang malaman kung bakit. Bakit kailangan yung patayin ang kapatid ko? Nung una ay hindi ako makapaniwala na kasama ka nila. Hindi ka katulad ni Eros. Mabait ka at alam kong ayaw mong nakakakita ng nasasaktan. Kaagad namang nagpaliwanag si Sean na hindi ito kasama sa mga nanakit at pumatay sa magkasintahan. Ayon dito, nakiusap lang si Eros na ipagmaneho ito at ang mga kaibigan dahil panay sila mga high sa droga. At bilang utang na loob di umano sa kanyang tiyahin na siyang kumupkop at nagpapaaral sa kanya, ay wala siyang nagawa. Humingi itong muli ng tawad at tinawag pa ang sarili na isang duwag. Naiintindihan ko. Alam kong hindi mo kayang gawin yun sa aking kapatid. Iba ka sa kanila. Alam ko rin na kinausap at tinakot ka ng iyong tiyahin. Alam ko rin na ikaw ang nagtip sa mga pulis kung nasan ang katawan nila. Kaya sila natagpuan ka agad. Nung una, gusto kong magalit sa'yo. Pero, ipinagpapasalamat ko ang ginawa mong pagsusumbong sa mga pulis. Kung hindi dahil sa'yo, baka pati si Bonnie ay nawala na rin. Nagulantang naman si Sean sa mga ipinahayag ni Talia. Inilihim niya yon kaya nagtataka ang lalaki kung paano nalaman lahat yon ng dalaga. Nagulat man ay naaawa si Sean kay Talia. Wala sa loob na hinugot niya ang isang kulay abong panyo sa kanyang bulsa at inalok yon sa dalaga. Walang pag-aalinlangan namang inabot yon ni Talia. Lihim pang napangiti ito dahil hindi niya akalaing madali niyang makukuhanan nito ng personal na gamit. Maraming salamat. Hindi ko man makuha ang hustisya. Hahayaan ko na lang ang karma na humabol sa mga totoong nanakit sa kapatid ko. Sige na. Mauna na ako at kailangan ko pa maghanap ng bagong trabaho. Pagtalikod ni Talia, ay may ipinahabol pang mga salita si Sean na lalong nagpatindi sa puot ng dalaga. Ayon sa binata, talagang kinukursunada ni Eros si Tim sapagkat simula ng basti din ito ni Talia ay nagkaroon na ito ng pagnanasa kay Mara. Bumuntong hininga si Talia at tuluyan ang umalis sa lugar na yon.
Dali-dali siyang bumalik sa kanyang bahay para simulan na ang una niyang gagawin sa isa sa mga demonyo. Ito na ang simula, mahal kong kapatid. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Pero sa ngayon, hindi ko na masyadong papahirapan pa si Sean. Nakakapanghinayang lang na dahil sa kautuan niya, nadamay pa siya. Pagbalik sa bahay, dumiretso sa kanyang silid ang dalaga at sinimulan ang isang dasal. Kumuha rin ito ng manika at ibinalot sa ulo nito ang panyong nakuha kay Sean. Dumapa ang dalaga habang hawak ang manika. Muli ay umusal ito ng dasal. Kasabay nun ay ang pag-ihip ng malakas na hangin kahit pa nga sarado ang lahat ng bintana at pinto. Nang matapos ang dalaga, ay maingat na inilagay niya sa isang altar ang manika, saka siya bumaba para magtimpla ng kape. Habang nagkakape ang dalaga, nakarinig siya ng malakas na pagkatok. Nagtataka man ay tumayo siya para pagbuksan yon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang nakangising mukha ni Eros. Kumusta ka na, babe? Ang kapal naman ng mukha mo. Anong ginagawa mo ritong hayop ka? Bibisita ka lang naman eh. Namiss ko kasi ang mga ngiti mo. Alam mo, Talia, napakaganda mo talaga kahit pangagalit ka. Mas lalo tuloy akong nahuhulog sa'yo eh. Tigilan mo ako! Alam kong hindi yan ang pinunta mo rito. Ano ba ang kailangan ng isang demonyong kagaya mo sa bahay ko? Di mo man lang ba ako papapasukin? Kabastusan niya na. Hindi ako nagpapapasok ng hayop sa pamamahay ko! Kung wala kang importanteng ipinunta rito, makakaalis ka na! Kaya type na type kita eh. Ganyan ka rin kaya kapalaban sa kama? Gago ka bang adik ka? Hoy! Hindi porkit kilala ang pamilya mo magagawa mo na ang gusto mo. Hindi ko man nakuha ang hustisya para sa kapatid ko. Sigurado akong makakahanap ka rin ng katapat mo. Ingat-ingat ka. Baka magulat ka na lang na hinahabol ka na ng karma. Karma? Di totoo yun. Tanggapin mo na lang kasi ang katotohanan kami ang batas dito. O ito, kunin mo na ang perang to. 100,000 din to ha. Di mo kayang kitain to sa loob ng 1 taon. Hinablot ni Talia ang perang ipinapaypay ni Eros sa pagitan nila at isinampal yon sa mukha ng binata. Nagngangalit ang mga pangang dinuro-duro nito ang dalaga. Sasaraduhan na sana ito ng pinto ni Talia pero itinulak nito ang pinto pabukas. Bastos ka talaga! Ako na nga nagpunta dito, ikaw pa ang ganyan? Kung hindi lang kita type kanina pa kita binigwasan eh. Wala akong pakialam. Patahimikin mo na ang buhay ko. Sa tingin mo ba magkakapag-asa ka sa akin kung alam ko at alam mong demonyo ka? Kahit sa panaginip, hindi kita papatulan. Aba talagang matapang ka ha? Tignan ko ang tapang mo kapag pinagalaw ko na ang pera ko. Bakit? Papatayin mo rin ako? O ipapapatay sa mga utu-utong alagad mo? Sa sobrang galit ni Eros, ay mahigpit na hinawakan nito ang magkabilang pisngi ng dalaga. Ikinangisi naman yon ni Talia at saka humawak sa kamay ng binatang nakahawak sa kanya. Nakipagtitigan pa ito kay Eros na animoy hinahamon ang kaharap na binata. Ilang segundo din na nasa ganong ayos sila nang pagalit na binitawan ni Eros ang mukha ng dalaga at humakbang paalis. Hindi pa man nakakalayo ang binata ay pabalibag na isinara ni Talia ang pinto. Sumandal siya sa likod nun, saka humawak sa kanyang dibdib. Hindi pa ito ang oras mo, Eros Takamura. Hintayin mo ang inihahanda ko para sa iyo, lover boy.
Nang sumapit ang gabi, ay muling dinasalan ni Thalia ang manika na pinangalanan niyang Sean. Nang matapos yun ay humiga na si Thalia at natulog ng may ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan ay nagising si Thalia dahil sa malalakas na pagkatok sa main door nila. Pupungas-pungas na tumayo ang dalaga at may pagmamadaling bumaba ng hagdan. Nang mabuksan ang pinto ay bumungad sa kanyang harapan sina Bonnie at tiyahin ng binata. Oh, anong meron? Ang aga mo namang mangapit bahay, Bonnie. Good morning po, tita. Ano po bang atin? Narinig mo po ba ang balita? Hindi pa. Kakagising ko lang eh. Pasok muna kayo at magtitimpla ko ng kape. Si Sean, natagpo ang patay sa storage room ng Takamura Hardware. Kaya nasa news ngayon ang mga Takamura. Talaga? Ano raw ang cause? Naku, mukhang kinakarma na sila sa mga pinagagawa nila. Tita, iwan mo na lang po muna ako dito kay Ate Thalia. Balikan niyo na lang po ako bago ang tanghalian. Napangiti ng mapait si Thalia bago tumalikod kila Bonnie. Nang marinig niyang pinapaalis nito ang tiyahin, ay batid na kaagad ng dalaga ang dahilan. Kaya inabala na lang muna niya ang sarili sa pagtitimpla ng kape. Dahil sa kanyang palagay ay kakailanganin niya ng lakas sa pakikipag-usap kay Bonnie. Nang marinig niya ang pagbukas-sara ng pinto, ay naglakad na siya palapit sa naka-wheelchair na binata. Oh, magkape ka na muna. Mukhang seryoso ang pag-uusapan natin ah. Pinaalis mo pa si tita. Alam ko po na may kinalaman ka sa nangyari kay Sean, ate. Hindi na magandang ginagawa mo. Hindi din ito magugustuhan ni Tim. Alam ko yun. Pero ito lang ang paraan para makaganti ako sa ginawa nila sa inyo. Alam mong sinubukan kong gawin ang tamang proseso. Pero kahit anong gawin at pakiusap ko, walang nangyari. Isa pa, nararapat lang sa kanila yun. Hindi mo po pwedeng itama ang mali ng isa pang mali. Alam ko. Huwag kang mag-alala dahil hindi ko naman pinahirapan si Sean. Isa pa, alam ko namang naging kasangkapan lang siya eh. Ginamit ng magaling na si Eros ang katangahan ng kanyang pinsan. Sila ang may kasalanan sa atin, kaya tama lang yun. Hindi ka na po ba talaga mapipigilan? Kilala mo ko, Bonnie. Tinatapos ko kung ano man ang sinimulan ko. Huwag mo na masyadong iniisip ang ginagawa ko. Dahil sa oras na matapos ako, titigil na ako. Tuturuan ko lang ng leksyon ang mga demonyong halimaw na nanakit sa inyo at pumatay sa kapatid ko. Sumuko na lang si Bonnie sa pakikipagtalo pa kay Thalia. Sa paglipas ng mga araw, ay isa-isa niya nang isinagawa ang kanyang sinimulan. Katulad ng ginawa niya kay Sean, ay isa-isa niyang pinuntahan ng mga ito para makakuha ng kanilang gamit. Sa loob lang ng isang linggo, ay isa-isang pumanaw ang mga kriminal na sangkot sa pagkamatay ni Mara at Timothy. Dahil doon, lumutang din ang paggamit ng droga ng mga ito. Labis ang tuwa ni Thalia, kahit pa nga panay ang pangongonsensya ni Bonnie. Ate, tama na. Hindi ka pa ba kontento? Una si Sean namatay dahil sa bangungot.
Sunod naman si AJ na namatay dahil sa car accident. Si Willie nabaliw at napatay sa mental. Kanina lang natagpuan na nakabitin sa kwarto si Drew. Huwag ka nang mag-alala dahil huli na tong gagawin ko. At sisiguraduhin ko na siya ang pinakamagdudusa sa kanilang lahat. Ate, Hindi na natapos pa ni Bonnie ang kanyang sasabihin nang may biglang kumatok. Pagbukas niya ay bumungad sa kanya ang kahuli-hulihing bibiktimahin niya. Si Eros. Napangisi nang wala sa oras si Thalia. Oh! Anong ginagawa ng prinsipe rito? Manggugulo ka na naman ba? Hindi. May kasama ka pala. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo sa akin, ha? Ano ka ba naman? Ano bang palagay mo sa akin? Pumapatol sa bata? Ang totoo nga niyan, mas gusto ko ang lalaking halos kaedad ko lang. So, ngayon may pag-asa na ako, ha? Wala akong sinabing ganyan. Bakit hindi ka muna pumasok? Nagulat naman si Eros sa alok na yon ng dalaga. Dali-daling pumasok si Eros sa bahay. Natatakot itong magbago ang isip ng dalaga. Nang makaupo naman sa upuan si Eros, ay pasimpleng hinawi ni Thalia ang buhok ng binata sa harap. Dahil doon ay nakakuha ng ilang hibla ng buhok ang dalaga. Nagagalit namang sinita ni Bonnie ang mga ito, lalo na nang makita niyang umangat ang kamay ni Eros papunta sa bewang ni Thalia. ate, ano to? Pasensya na, hindi ko lang napigilan ang aking sarili. Hoy, panahimik ka na nga lang dyan. Istorbo. Thalia, babalik na lang ako dito mamaya kapag wala na ang kumag na yan. Gusto mo ba ng flowers and chocolate? Babalik ako ng bandang 11:00 para tulog na pati mga kapitbahay mo. Sure, hihintayin kita mamaya. Nang makaalis na si Eros, ay hindi napigilan ni Thalia ang tumawa ng malakas. Napapailing na lang si Bonnie at pinabayaan na lang ang dalaga. Nang gabing yon ay sinimulan na ni Thalia ang kanyang plano. Itinatali niya sa isang manika ang buhok na nakuha niya kay Eros. Pinatakan niya ng langis ang katawan ng manika. Matapos nun ay umusal siya ng isang orasyon. Matapos yon ay kumuha siya ng mainit na tubig na nakalagay sa kaldero at walang pag-aalinlangang inilublob doon ang manika. I-enjoy mo muna ang init ng tubig na yan. Dahil mamaya lang, mas malala pa ang gagawin ko. Ano kaya kung isalang ko ito sa kalan? Tama! Para makapag-practice ka na sa pagtira mo sa impyernong kinabibilangan mo. Bumaba si Thalia at isinalang nga sa may kalan ang kalderong kinalalagyan ng manika. Tinakpan pa niya yon para mas lalong makulob ang init. Ilang minuto rin na ganon ang kanyang ginawa. Nang antukin ay pinatay na niya ang kalan at saka natulog. Kinabukasan, masiglang gumayak si Thalia at nagpunta ng simbahan. Alam ko pong walang kapatawaran ang aking nagawang kasalanan. Kaya kung ako'y inyong parurusahan, ay malugod ko pong tatanggapin yon, Diyos Ama. Sana po, tanggapin pa rin ninyo ang paghingi ko ng tawad. Kung ano man po ang ibigay ninyo sa akin, ay tatanggapin ko po yon. Maraming salamat po, Panginoon. At muli, patawad po. Matapos magdasal, ay lumabas ng simbahan ang dalaga. Sakto namang may nadaanan siyang kainan na may radyo. Ayon sa balita sa radyo, natagpo ang bangkay na ang anak ng isa sa pinakamayayamang pamilya
sa kanilang lugar na si Eros Takamura. Ayon pa rito sa nagbabalita, para itong tosino na naluto dahil mukha itong nabanlian at nabalatan ng malala. Matapos marinig yun, ay nagdesisyong umuwi na ang dalagang si Talia. Huwag tayong magpapadala sa emosyon na ating nararamdaman. Lalo na kung nasa panahon tayo ng pagdedesisyon upang wala tayong pagsisihan sa huli. Walang sino man sa atin ang may karapatan na ilagay sa ating mga kamay ang batas at hustisyang ating hinahangad. Dahil kahit pagbali-baliktarin pa natin, ay hindi maitatama ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali.